Siya po ang National Program Manager ng DSWD Kalahi Seeds. Naalala niyo yung discussion natin dyan nung bago pa lang yung programa, Kalahi Seeds. Si Attorney Bernadette Mapue Joaquin, RSW and CESO 3. Attorney, magandang umaga po and welcome back. Salamat po, magandang umaga po, Sir Alvin and Sir Jet. Thank you for having us back here in your show. Na-explain na sa amin ano yung CESO na yun eh. Ano naman yung RSW? Registered Social Worker. Ayun. So yun muna kukunin mo. You are a registered social worker, then you become CESO. Ay eligible din CESO. Yes. 1, 2, 3, and 4. Ganyan po sila sa gobyerno. Kailangan pa paramihan ng educational training, no? The more educational training you have, the more chances that you're going to be promoted. At para mas makatulong po sana sa gobyerno. Ma-apply mo sa yung mga target beneficiaries. Ano po? Tell us something more about Kalahi Seeds first. Maybe nalimutan na nila. Ano ba yung Kalahi Seeds? Palagi natin naririnig yan sa DSWD. Yes. What is Kalahi Seeds, Attorney? Ang Kalahi Seeds po, ito po yung apelido ng DSWD, Department of Social Welfare and Development. So we are on the development aspect. Layunin po nito na ma-empower ang ating mga komunidad para sila mismo yung mag-identify ano yung suliranin sa kanilang lugar. Walang school para sa kanilang mga estudyante, walang kalsada o kung ano man. Layunin na ma-empower, malaman ano yung pangangailangan at paano ma-address yung pangangailangan na ito. But it is also an acronym. Yes. Ano ibig sabihin ng Kalahi Seeds? Kalahi Seeds is Kapit Bisig, Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services. Ang haba pala. Mahaba po talaga. Pinakamahabang pangalan, pinakamahabang proseso rin po sa pag-i-implement ng project. Kasi sila mismo yung mga tao natin sa komunidad, sila mismo mag-identify, mag-implement. Sila yung nagpa-procure, sila yung nagbabantay, sila din po yung labor force dun po sa ating mga proyekto. Ulitin mo nga ulit. Feeling ko pag tinanong ko si Jet, yung gugulatin ko siya, hindi niya alam ang ibig sabihin ng acronym na Kalahi Seeds. Ano, ulitin mo nga? Ano po, Kapit Bisig, Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services. Kailangan niyang ma-memorize. Kapit Bisig, Laban sa Kahirapan. Hanggang dun lang po laban sa kahirapan. Medyo mahaba po siya, no? So yung Kalahi Seeds, very, very useful na programa po ng DSW. As a matter of fact, matagal, may ilang taon na yung Kalahi Seeds? Yes po, 22 years na po kami. Wow. Kaka-release lang namin ng aming coffee table book. Naubusan lang po kami ng copy, pero magbibigay po kami sa inyo, Sir Alvin. Pero meron kami, yung journey ng program. The 20 years para ma-document natin ano yung pinagdaanan at ano yung impact nito sa ating mga community, mga kababaihan, katandaan, mga bata. Then dami nyo na natulungan. Maabot na ba ng milyon na natulungan? Milyon na po, nasa 23 households na po yung natulungan po ng programa. Nakapag-complete na po tayo ng 92 na projects. Ganon din po, nasa 2.3 yung ating mga na-involved dun sa paid labor. Yung mga gumagawa po, nagkakaroon sila ng trabaho. Kasama doon ang mga kababaihan, pati ang mga babae. Nakakatuwa. Yung satisfaction na nakukuha mo pag ang programa 22 years old na and still very relevant in these times. Kasi magkaiba na tayo ngayon ng panahon na nadaanan na natin yung pandemic. Still relevant pa rin ang Kalahi Seeds. Hindi nawala yung relevance niya all these years. Yes po. Ang maganda, kaya talaga hindi nawawala yung relevance niya kasi sa community, sila mismo yung nag-identify, tutugunan kung ano yung pangangailangan. Ang sabi nga po, Sir Alvin, ang kahirapan daw, hindi lang kawalan ng yaman. Kawalan din yan ng power at opportunity. So siguro marahil magtatanong ang ating mga kababayan, so why is she back? Ano po, may gustong i-discuss po sa atin si Attorney Joaquin. Ano bang bago sa Kalahi Seeds program? So meron po kaming tatlo. Una po, ito po yung nilaunch namin na panahon ng Pagkilos, Philippine Community Resilience Project, kung saan ito po ay isang modality ng Kalahi Seeds. CDD, Community Driven Development Approach pa rin po siya. Ang difference lang po niya, hindi lang siya pure identification ng mga basic service facilities. We look into the resilience of the communities. Halimbawa, kung dati tubig ang pangangailangan, magbibigay ka ng tubig. Ngayon po, kung tubig yung pangangailangan, tignan mo muna dun sa komunidad. Baka yung kung saan ka magtatayo ng water system, in the next few years, depleted na pala yung water source niya. So we look into the risks and vulnerabilities. So nilaunch po natin siya. Meron po tayong 500 na mga LGUs to be covered by this project. At noon nga pong nakaraang linggo lang, November 19, nilaunch po natin siya sa Cebu. We invited those 500 municipalities